Ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagkadiyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon ibinalik na niya kayo sa Kanyang sarili, sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya na banal, malinis, at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya, at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay pinahayag na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon sa naunang mga panahon at mga salinlahi, pero ngayon ay inihayag na sa atin na mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamta ng napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya nga ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin.